Maagang nagising si Monique dahil papasok na siya sa Rivera Group of Companies. May kaba sa kanyang puso dahil ipapakilala na raw siya bilang girlfriend ni Elijah, ang kanyang boss na naging boyfriend din niya. Huwag kang kabahan masyado, anak. Kaya mo yan. Wala ka namang ginagawang masama at saka totoo naman ang pagmamahal mo para kay Elijah, hindi ba? Bakit ka natatakot? Nay, kilala mo naman ang pamilya ni Elijah. Mayaman sila. May pinag-aralan. Tapos ako lang mamahalin ng anak nila. Hindi ba't ang laking sampal nun sa kanila, di ba? Ha? Ano bang sinasabi mo? Oo, alam ko na hindi tayo kasing yaman nila. Pero alam ko sa sarili ko na pinalaki kita ng tama. Sino sila para manghusga sa'yo? Dahil sa sinabi ng kanyang ina ay napangiti na lang si Monique. Oo nga naman, tama ang nanay niya. Sino nga ba sila para husgahan siya? Pagkatapos kumain at mag-ayos ay nagpaalam na si Monique para pumunta sa trabaho. Mag-iingat ka, anak, ha? Lagi mong tatandaan. Kaya mo yan. Sigurado naman ako. Hindi ka pababayaan ni Elijah. Mahal na mahal ka niya. Opo, Nay. Salamat po. Alis na po ako. Habang nasa biyahe ay iniisip pa rin ni Monique kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Elijah kapag nalaman nila na siya ang girlfriend niya. Hinga, Monique. Push na lang natin to para matapos na. Kaya mo to. Nang nasa Rivera Group of Companies na siya, kabado siyang pumunta sa opisina ni Elijah. Gulat siyang makita na naroon ang kanyang boyfriend. Miss Monique Alcaraz. Too formal, ha? Teka, bakit nga bang aga mong pumunta rito? Ikaw na ba ang guard ng company? Natawa na lang si Elijah dahil sa hirit ni Monique. Pagkatapos ay sumugot ito sa dalaga. I hate to break it to you, but I'm still the CEO of this company. But I can guard your heart. Biglang kinilig doon si Monique. Umupo siya sa upuang malapit kay Elijah pagkatapos ay nagsalita. Kailangan ba talaga nating sabihin sa kanilang totoo? Sa totoo lang kasi niyan, natatakot ako eh. Monique, believe me, naiintindihan kita. Pero sana, maintindihan mo rin ako na hindi naman habang buhay na magtatago tayo as a couple. I want us to be free. Ikaw, ayaw mo ba nun? Tumango-tango na lamang si Monique. Naiintindihan naman niya si Elijah, pero may takot pa rin siyang nararamdaman sa puso niya. If that will make you happy and free. Sige, isa pa, hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Oo naman, kailan ba kita iniwan sa ere? Mabuti na yung malinaw. Sige, wag kang mag-alala. Maghahanda ako para sa dinner natin mamaya. Ngumiti sila sa isa't isa pagkatapos ay nagpaalam na si Monique para ayusin ang kanyang mga gamit para sa trabaho. Nagumpisa na ang trabaho ni Monique. Ilang oras pa lang siyang may ginagawa ay parang pagod na agad siya. Kaya pa ba, Monique? May dinner ka pa mamaya. Ay naku. Napalakas ng konti ang boses ni Monique kaya narinig siya ng iba pang mga empleyado na naroon malapit sa kanya. Uy, may dinner date ka? Sana all na lang talaga may love life. Oy Monique, pakilala mo naman kami sa boyfriend mo. Agad na nahiya si Monique kaya nagsinungaling na lang siya sa mga ito. Hindi. Mali ang pagkakaintindi nyo. Dinner date yun kasama ang mga kaibigan ko. Oo, tama. Mga kaibigan ko. Natawa na lang ang dalawa sa kanya dahil alam nilang nagsisinungaling si Monique. Nang magkaroon ng oras para makalabas, ay naisipan niya na bumili ng regalo para sa parents ni Elijah. Okay na tong kintas at sinturon. Hindi mahal, hindi rin naman mura. Siguro naman ma-appreciate na nila to. Nang makabalik na siya sa opisina, ay agad siyang nakita ni Rachel, ang maarte na empleyadong nagkakagusto kay Elijah noon pa man. Ano naman yan, Monique, ha? Eto? Ano ko, wala to. Magtrabaho ko na lang dyan. Sabing ano nga yan eh. Patingin nga. Kinuha na nga ni Rachel ang paper bag na may lamang mga regalo. Masama ang tingin niya roon. Ilang minuto lang ay nagbigay siya ng comment. Ang cheap naman ito. Ito ba talaga ang kaya mong bilhin sa sweldo mo? Hindi pa mo nakakasagot si Monique ay may nagsalita na agad sa likod niya. Si Elijah. Miss Buwan Camino,
Hindi ba't may pinapaasikaso ako sa'yo? Bakit hindi mo pa ginagawa? Oo nga po, ito na. Kikilos na po, Mr. Rivera. Good. You may go now, Miss Ben Camino. Napayuko na lang sa hiya si Monique. Hiyang-hiya siya kay Elijah. Sorry, Mr. Rivera. Ano ka ba? Okay lang. O sige na, magtrabaho ka na. Later na lang, okay? Yes, Sir Elijah. Madalas talaga ay Mr. Rivera o di kaya ay Sir Elijah ang tawag ni Monique sa kanyang boyfriend kapag nasa opisina sila. Bukod sa gusto niyang irespeto si Elijah sa loob ng kumpanya, ay tagu pa rin kasi ang kanilang relasyon. Wala pang ibang tao ang dapat makaalam noon. Sorry kanina ha, hindi ko sinasadyang gumawa ng gulo. Si Rachel kasi. Oo, alam ko naman yun. Wala kang dapat na ipaliwanag sa akin. Okay? Ano? Tara na. Alright, let's go. Nang bumaba si Monique sa kotse, ay nanlaki ang mga mata ng kasambahay ng pamilya Rivera. Manang, pakipasok sa loob ang mga gamit ko. Maraming salamat. Elijah, sa tingin mo ba, tama talaga to? Monique, kasama mo ko. Huwag kang mag-alala. I'll back you up if something happens, okay? Wala nang nagawa noon si Monique kung hindi ang tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang lawak ng paligid. Grabe, ang ganda naman pala rito. Ang yaman niyo pala talaga. Hindi naman, sakto lang. Tara na. For sure, naghihintay na sila sa atin. Dahil sa sinabi ni Elijah, ay dahan-dahan nang naglakad si Monique papunta sa dining area. Naroon ang mag-asawang Rivera, tahimik at seryoso. Anak, you're home. Bakit nga pala kasama mong empleyado natin sa kumpanya? Anong meron? Mom, Dad, this is Monique. Totoo, empleyado siya sa kumpanya. Pero, she is also my girlfriend. Mr. and Mrs. Rivera, good evening po. Pagkasabi nun ay yumuko si Monique. Malamig ang mga kamay niya, hiyang-hiya sa mag-asawa. Kita naman ang inis sa mukha ni Savannah noong mga oras na iyon. You're joking me, right, anak? Hindi mo naman magiging girlfriend ng isang empleyado mo. Specifically, yung sekretary mo. Mom, matagal na po kami ni Monique. I really love her. Sana naman po irespeto niyo kami. Isa pa, hindi naman na kami bata. Respect? Really, anak? Ay ako nga, hindi mo nirespeto. Hindi na natapos ni Savannah ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad ang kanyang asawa na si Dan. Savannah, ganyan ka ba trumato ng bisita? Please, let them sit first. Anak, umupo na kayo. Wala nang nagawa noon si Savannah kung hindi pakalmahin ang kanyang sarili dahil nasa harap sila ng pagkain. Nang matapos ang dinner at kumakain na sila ng ice cream panghimagas, ay nagsalita ng muli si Elijah. Iniisip niyang baka nagbago na ang tingin ng kanyang ina sa dalaga. Tulad nga na sinabi ko kanina, Monique is my girlfriend. You don't have to worry about her dahil kilalang kilala ko na siya. Alam ko sa sarili ko na hindi niya ako sasaktan. Really, anak? Ilang taon na nga ba kayo ni Monique, if I may ask? Ikaw naman kasi. Bakit ngayon mo lang siya pinakilala sa amin? Magto 2 years na kami, Mommy. Kaya lang naman na late ang pagpapakilala ko sa kanya. Dahil ayoko magkaroon kayo ng negative thoughts about her. Promise, Mom. Kapag nakilala mo tong si Monique, sobrang bait at maalaga niyang tao. Kahit ganoon na ang sinabi ng kanyang anak, ay hindi pa rin kumbinsido si Savannah. Kay Monique, mataray pa rin niya itong tiningnan mula ulo hanggang paa. Monique, iha, ano bang natapos mo? Business management po. Second company ko na po yung Rivera Sardines. I see. Hindi ka man lang bago-graduate bilang cum laude. Nagkatinginan noon sina Elijah at Monique sa isa't isa. Mommy. What? I'm just asking her. Gusto ko lang naman malaman. Bawal ba yon? Hindi naman po siya ganun. Pero okay lang naman po kung hindi siya cum laude, hindi ba? Hindi na lang nagsalita si Savannah at tinuloy na lang ang pagkain niya. Habang si Monique naman ay naiilang na nung mga oras na iyon. Nilabas na ni Monique ang regalo para sa dalawa. Hiyang-hiya man ay binigay pa rin niya ito. Tito, tita, regalo ko nga po pala para sa inyo. Sana po'y magustuhan ninyo. Simple lang po yan pero galing po sa puso ko.
Agad namang ngumiti si Dan sa dalaga. Oh, thank you, Monique. It's so nice of you. Sige, isusuot ko ito kapag may meeting ako o kahit anumang lakad. Maraming salamat. You're welcome po. Nang tingnan na ni Savannah ang regalo para sa kanya, ay seryoso lang ang mukha ng ginang. It's just a simple necklace. Siguro, kung saan mo lang to binili. But anyway, thank you. Mommy. What? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko ng thank you, anak? Ngumiti na lang ng mapait si Monique pagkatapos ay sumagot. You're welcome po. Sana isuot niyo po yan. Naku, bagay na bagay po sa inyo. I'll check kung saang damit siya babagay. Thanks ulit for this gift. Thank you, love. Hindi mo talaga sila nakalimutan. Humawak sa kamay ni Elijah si Monique pagkatapos ay sumagot. Oo naman. Hindi mo rin naman nakalimutan noon si Nanay Felisa, hindi ba? Naging mahaba pa ang gabi para kay Monique. Pagkatapos ng dinner ay iniwan siya saglit ni Elijah dahil may pag-uusapan pa raw sila ni Dan. Oh, Iha, nandito ka pa pala. Hindi ka pa ba uuwi? Anong oras na? Nahihiyang sumagot si Monique kay Savannah. Sabi po kasi ni Elijah, hintayin ko po siya rito. Baka po maya-maya nandyan na po si Elijah. Aalisin po agad kami. Ganun ba? Okay. Papanik na sana sa kwarto niya si Savannah, pero may naalala siyang sabihin kay Monique. Tiningnan niya pa ang paligid. Chinek kung naroon si Elijah. Oo nga pala. May gusto kong sabihin sa'yo. Umupo pa sa sofa si Savannah sa tabi ni Monique. Lalo tuloy kinabahan ang dalaga dahil doon. Ano po yung tita? Gusto kong hiwalayan mo na si Elijah. Dahil may babae akong gusto para sa kanya. Sa totoo lang yan, I want them to have an arranged marriage. Gulat na gulat si Monique. Para may kung ano humiwa sa kanyang puso. Hindi niya lubos akalain na sasabihin ni Savannah sa kanya iyon. Tita, totoo po bang sinasabi niyo? Kasi wala naman pong sinasabing ganyan sa akin si Elijah. At saka kung meron po talagang ganyan, bakit po ako nililigawan ng anak niyo? Monique, alam mo naman ang ugali ng mga lalaki. Isa pa, mayaman si Elijah. Talagang itatago niya iyon. At ang tungkol doon, kaya kung ako sa'yo, makipaghiwalay ka na, ha? Tita, I'm really sorry po pero hindi ko talaga gagawin yan sa anak ninyo. Mahal ko po siya. Totoo po ang lahat sa amin. Nainis na si Savannah, kaya kung ano-ano na ang naiisip niya. Okay, kung ayaw mong humiwalay sa kanya, ay magkakaroon na lang ako ng offer sa'yo. I will offer 10 million pesos. Gawin mo lang yung gusto ko. Nanlaki ang mga mata ni Monique dahil sa gulat, pero hindi pa rin siya nagpasilaw sa pera. Kahit magkano pa pong i-offer ninyo sa akin ay hihindian ko. Dahil kahit kailan, kahit mahirap lang ako, hindi pera naging habol ko sa anak ninyo. Naku naman, Monique, hindi na tayo old age para maniwala pa ako sa mga sinasabi mo. Tanggapin mo ng 10 milyong piso, please. Agad na umiling noon si Monique. Naluluha na siya sa sitwasyon. Hindi ko po tatanggapin yan dahil para nyo na pong binenta sa akin ang pagmamahal ng anak ninyo. Hindi po ako ganong klaseng tao, tita. Anong gagawin ko sa'yo? Ibig bang sabihin noon ay hindi mo hihiwalayan ang anak ko? Ihiwalayan ko po si Elijah. Bukas na bukas po ay maghahain ako ng resignation letter. Lalayo po ako, promise. Pero hindi nyo na po ako kailangan bayaran. Nagulat man ay tuwang-tuwa si Savannah sa kanyang narinig. Talaga ba? Gagawin mo yan para sa anak ko kahit walang kapalit? Opo. Kumpara naman po talaga siya roon sa babaeng pakakasalan niya. Wala po akong laban. Hindi rin po ako tututol. Aba, hindi ko to inaasahan Ang akala ko ay mahihirapan pa ako makipag-usap sa'yo. Mabuti naman at alam mo kung anong buhay ang dapat na meron ka. Hindi ka kasi talaga bagay sa anak ko Pagkasabi noon ay tumayo na si Savannah. Dumiretso na sa kwarto niya na para bang wala siyang ginawang masama. Ilang minuto pa ay bumaba na si Elijah. Ngumiti agad si Monique kahit na puno ng sakit ang kanyang puso. Alam niyang hindi dapat mapansin ng kanyang nobyo na malungkot siya. Tara na. Pasensya ka na.
Marami pa kasi kaming pinag-usapan ni Daddy kaya medyo natagalan ako. Ah, oo. Okay lang naman ako. Kinausap din naman ako ni Tita Savannah saglit. Ah, ganun ba? Buti naman at nakapagkwentuhan pala kayo. Masaya ako na kahit na paano, nakikilala ka na niya. Gustong gusto ni Monique na magsumbong sa kanyang boyfriend pero hindi niya ginawa. Ayaw niyang masira ang relasyon ng dalawa dahil sa kanya. Bilisan na natin ang uwi. Hinahanap na ako ng nanay ko nito eh. Anong oras na? Uwian natin siya ng pagkain. Marami pa sa kitchen. Hindi naman mauubos yun dito eh. Agad na umiling si Monique. Wag na. Sigurado naman ako nakakain na rin siya eh kahit paano. Iuwi mo na lang ako kasi pagod na ako. Nagtaka si Elijah sa pagbabago ng mood ni Monique pero hindi na lang niya iyon at tinanong pa. Umalis na sila sa mansyon. Habang nasa kotse ay humingi ng paumanhin si Elijah sa kanyang girlfriend. Oo nga pala. Gusto kong mag-sorry sa mga maling nasabi ni Mommy kanina. Hindi kanya dapat sinasabihan ng ganun eh. Okay lang naman sa akin. Naiintindihan ko siya. Hayaan mo na lang. Monique, no. Hindi ko tolerate ang ugali ni Mommy. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman ang lahat para maging magandang relasyon yung dalawa. Tumango-tango na lang si Monique noon pagkatapos ay ngumiti para hindi na humaba pa ang usapan nilang dalawa. Nang makababa ng sasakyan si Elijah ay agad na nagpaalam si Monique sa binata. Ingat ka sa biyahe. I love you. Thank you. I love you too. Sige na, pumasok ka na sa loob. Kita na lang tayo bukas sa opisina. Oo. Bukas na lang, aagahan ko ulit ang pasok. Pagtalikod ni Monique sa boyfriend niya ay tumulo na ang kanyang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan. Bumulong na lang siya sa kanyang sarili. Oo, bukas. Bukas ay wala na tayong dalawa sa isa't isa. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay tahimik siyang umupo sa kanilang sala. Ilang minuto pa ay inayos niya ang kanyang sarili at pumunta sa computer na malapit sa kanilang sala. Monique, ito na talaga to. Wala nang atrasan ha. Hindi lang si Elijah ang hihiwalayan mo kundi pati yung kumpanya. Nang maprinta niya ang resignation letter ay pinilit niyang matulog. Pero dahil sa kaba ay hindi niya yon ginawa. Halos 2 oras lang talaga ang tulog niya nang lumabas siya mula sa kanyang kwarto. Gising naman agad si Felia at binati pa nga siya nito. Good morning anak. Kamusta pala yung lakad mo kagabi? Ayos naman ba? Kamusta yung mga magulang ni Elijah sa pakikitungo sa'yo ha? Nawala ang ngiti sa labi ni Monique nang marinig ang tanong ng kanyang ina. Umupo na lang ito sa dining chair at humigop ng kape. Okay naman po. Okay sila. Kung okay sila, bakit ganyan ang mukha mo ha? Parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa eh. Umiling si Monique at kumain na lang ng umagahan niya. Kaso, hindi tumigil si Felia sa pakikipag-usap sa kanya. Oy anak, ano nga? Magkwento ka naman sa akin. Ano po kasi? Ano? Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin ng kahit na ano, hindi ba? Tumango-tango si Monique at kinuwento na sa kanyang ina ang nangyari. Inis na inis naman si Felia pero walang nagawa. Aba anak, hindi siya dapat ganoon. Anong karapatan niya para sabihin yun sa'yo? Nagmamahala naman kayong tunay ni Elijah. Yun na nga pong problema ko ngayon, Nay. Paano ko rin sasabihin kay Elijah ang lahat ng to? Anak, wala tayong magagawa dyan. Kailangan mo siyang harapin. Alam mo naman na hindi siya pwedeng basta lang talikuran, hindi ba? Naalala din ni Monique ang isa pa niyang problema, ang pagkakawala ng trabaho niya. Nay, paano rin po tayo? Mawawalan din po ko ng trabaho. Nako, okay lang yun anak. Ako munang bahala sa atin. Naglalaban naman ako. May tinda rin ako mga kakanin. Konti lang iyon kumpara sa sweldo mo pero kakayanin naman natin. Mas lumungkot tuloy ang mukha ni Monique dahil sa narinig. Pakiramdam kasi niya ay kasalanan niya ang lahat ng iyon. Sorry Nay ha. Dahil sa akin nangyari to. Kung hindi ko minahal si Elijah, hindi naman mangyayari to eh. Anak, ano ka ba? Okay lang yon. Hindi naman kasalanan ng puso mo na magmahal. Lalo na sa isang katulad ni Elijah. May puso siya para sa lahat. Ay, hindi ko na po alam, Nay. Bahala na po. Kung ano pong mangyayari mamaya, tatanggapin ko po yun ng buong puso.
Ngumiti naman si Felia sa kanyang anak pagkatapos ay tumayo. O sige na anak, kumain ka na muna dyan at may aasikasuhin lang din ako sa kwarto. Sige po, uubusin ko lang po itong kinakain ko tapos mag-aayos na rin po ako. Okay sige, basta ang payo ko sa'yo anak ha. Sundin mo lang ang puso mo. Kung mahal mo talaga siya, ipaglaban mo. Napangiti na lang si Monique pero sa loob-loob niya ay may takot pa rin siyang nararamdaman. Pagdating sa kumpanya ay naglakad na siya papunta sa opisina ni Elijah. Hawak-hawak ang resignation letter. Kumatok siya. Buti na lang din at naroon din si Elijah sa loob. Pasok ka. Elijah, good morning. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Nagtaka na noon si Elijah pero hinayaan niya lang si Monique. Good morning, Miss Alcaraz. Okay, ano yun? Agad na pinatong ni Monique ang papel sa desk ni Elijah bago tuluyang magsalita. Mr. Rivera, yan po ang resignation letter ko. I'm resigning from your company. Nanlaki ang mata ni Elijah dahil sa narinig. Ha? What do you mean? Bakit mo to ginagawa? Okay naman tayo kagabi, di ba? Okay tayo. Pero hindi ako okay sa pamilya mo. Alam mo ba, kinausap ako ni Tita Savannah. Ang sabi niya sa akin, hiwalayan daw kita dahil naka-arrange marriage ka na sa ibang babae. Lalong nagtaka at nagulat si Elijah dahil sa kanyang narinig. Ha? Ano sinasabi mo? Wala akong alam tungkol dyan. Siguro nga wala kang alam. Pero buo na ang desisyon ko. Aalis na ako sa kumpanya at sa buhay mo. Puno na ng lungkot ang mga mata ni Elijah dahil sa sinabi ni Monique. No, hindi ka aalis sa buhay ko. Aayusin kong lahat pero wag mo akong iiwan. Pero paano mommy mo? Mahal na mahal ka ni Tita Savannah at pinoprotektahan ka lang niya. Pinoprotektahan? Saan? Sa'yo? Monique, promise ayusin ko to. Yumuko na lang si Monique noon at tumalikod. Humakbang na siya palayo pero narinig niya si Elijah. One more step and I'll make you pregnant. Ano? Elijah? I'm not joking, Miss Alcaraz. Gagawin ko talaga yan kapag umalis ka rito sa kumpanya at sa buhay ko. Naiintindihan mo ba yun? Takot na sumagot si Monique kay Elijah. Pero Elijah, unfair naman ang gusto mo. Gusto ko lang naman itong gawin para matahimik na tayong dalawa. Hindi ba pwede yun? Matahimik? Monique, ikaw lang nagdesisyon sa ating dalawa. Bakit? Wala na bang halaga mga sinasabi ko sa'yo? Mahalaga. Kaya lang kasi, natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ano na lang ang sasabihin ni Tita Savannah sa atin? Tumayo si Elijah mula sa kanyang swivel chair at lumapit kay Monique. Niyakap niya ito ng mahigpit saka sinagot ang sinabi ng dalaga. Kakausapin ko siya. Ipaglalaban kita. Kung magalit man siya sa akin, wala na akong pakialam. Ang importante, masabi ko sa kanya kung ano talagang nararamdaman ko para sa'yo. Pero Elijah, wala na mga pero na yan, okay? Gagawin ko yun sa ayaw mo man o sa gusto. Wala nang nagawa si Monique kung hindi tumango at ngumiti na lang. Hindi pa rin sila naghiwalay. Mukhang hindi na niya mapipigilan si Elijah kahit ano pang sabihin niya. Pagbalik ni Elijah sa mansyon ay hinarap niya agad ang kanyang ina. Seryoso ang mukha niya at inis na inis. Mom, pwede ba tayo mag-usap? May kailangan lang ako sabihin sa'yo. Of course, anak. Anong meron? Bakit mo sinabi kay Monique na ikakasal na ako sa ibang babae? Mom, kailangan ba talaga na umabot ka sa ganun? Natahimik si Savannah. Hindi alam kung anong isasagot sa anak niya. Napayuko na lang siya. Anak, I'm sorry. Iyon naman kasi ang totoo. Ikakasal na kayo ni Cassie Delgado. Cassie Delgado? What are you talking about? Hindi ako magpapakasal sa babaeng yun. Hindi ko siya mahal. Anak, ngayon lang yan. Matututo ka rin na mahalin siya kapag kasal na kayo. Sa totoo lang yan, papunta siya ngayon dito para kausapin ka. Gulat na gulat si Elijah nang marinig iyon mula sa kanyang ina. Lalo siyang nainis. Mom, hindi po ako papayag na ikasal ako sa Cassie na yun. Too late, anak. Yun ang desisyon ko. Siya na ang magiging asawa mo. Tiningnan lamang ng seryoso ni Elijah ang kanyang ina. Tumalikod na siya at paalis na sana, pero biglang dumating si Cassie. Oh, Cassie, you're here.
Kamusta ka na, Iha? It's really nice to meet you and see you again. Tita, I'm fine naman po. Kayo po ba? You're really beautiful today. Ikaw din, Iha. Sobrang ganda mo. Sige na, umupo ka na muna. Let's talk. Bumalik si Elijah para kausapin ng dalawa. Seryoso pa rin ang mukha niya. At pumunta ka pa talaga dito kasi. Ano nasa isip mo? Napapayag akong ipakasal sa'yo. Kasi, I don't even love you. Bakit ko naman gagawin at papayagan ng sarili ko na makakasal sa'yo? Elijah, sumusunod lang ako sa mommy mo. Isa pa, natututunan naman ng... Hindi natapos ni Cassie ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Elijah sa kanya. Kasi, hindi ko naman alam na aso ka na pala ngayon. Sige, sumunod ka lang kay mommy. I have my own things to deal with. Elijah, stop it! Wala na ako marinig mula sa'yo from now on. Fine. Wala na talaga ako sasabihin pa. Hindi ko gusto na pinapangurahan ako sa mga desisyon kong tulad nito. Lalabas na sana siya ng mansyon pero natigilan siya sa sinabi ni Savannah. If hindi mo papakasalan si Cassie, mas mabuti pang hindi na lang kita maging anak. Ano pang silbi mo bilang anak ko kung hindi ka naman sumusunod sa akin? Well, you're right. Mas mabuti na nga yatang hindi mo na lang ako ituring na anak. Mas tatahimik pang buhay ko kapag ganun. Nagulat si Savannah sa sinabi ng kanyang anak. Ang buong akala niya ay matatakot ito. Anong sabi mo? Payag ka na palayasin kita sa mansyon? Oo, mommy. Bakit? Gulat ka siguro, no? Akala niyo po ba ay mas pipiling ko marangyang buhay kaysa ang makasama ko si Monique? No, anak. Hindi mo gagawin sa akin ito. Hindi mo ko tatalikuran para lang sa babaeng yon. Napailing na lang si Elijah sa kanyang narinig. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Savannah. Sorry, mommy. Pero gagawin ko po ito para sa amin ni Monique. Aayusin ko lang po mga gamit ko at aalis na ako dito. Pero anak, hindi na sumagot noon si Elijah dahil tinalikuran na niya ang kanyang ina. Pumunta agad si Elijah sa bahay ni Monique. Noong mga oras na iyon ay nagkakape si Felia kaya siya na ang nagbukas ng pinto. Oh, Elijah, ikaw pala yan. Buti naman at naparito ka. Nasa loob ng kwarto niya si Monique. Nako, mukhang kailangan niyo mag-usap eh. Aling Felia, tama po kayo. Kailangan po talaga namin mag-usap ni Monique. Doon na napatingin si Felia sa mga dala ni Elijah ng mga maleta. Nagulat ang ginang pero sa loob-loob niya ay naiintindihan din naman niya ang binata. Lumayas ka ba sa inyo dahil ayaw ng mga magulang mo kay Monique? Okay naman po si Daddy tungkol kay Monique. Si Mami lang po talagang matigas at ayaw tanggapin ng girlfriend ko siya. Nalungkot at napailing na lang si Felia dahil sa kanyang narinig. Siguro ganun talaga siya ano? Ay nako, sige na. Pumasok ka na rito sa loob. Umupo ka muna rito sa sala at tatawagin ko si Monique sa loob. Umupo na nga si Elijah sa sala para hintayin si Monique. Tiningnan niya ang buong bahay ng dalaga. Masasabi niyang simple ito kaysa sa mansyon. Pero mas pipiliin niya ito kaysa makulong kasama si Cassie. Nanlaki ang mga mata ni Monique nang makitang si Elijah ang naroon. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang kanyang nobyo. Elijah, anong ginagawa mo rito ngayon? Okay lang ba? Mukha kang stressed. Monique, dito na ako titira sa inyo ngayon. Okay lang ba yun sa'yo? Lalong nagtaka at nagulat si Monique sa sinabi ni Elijah sa kanya. Okay lang naman sa akin yun. Pero bakit? Huwag mong sabihin. Hindi na natapos ni Monique ang sasabihin dahil sumagot si Elijah sa kanya. Oo. Sinabi sa akin ni Mommy na umalis na raw ako sa mansyon. Kaya yun ang ginawa ko. Bukas na bukas, mag-ahain ako ng resignation letter bilang CEO ng kumpanya namin. Ha? Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Paano ng buhay mo? I mean, mayaman ka. May pera. Kaya mo bang mawala sa iyo ang lahat ng yun? Tumango-tango si Elijah pagkatapos ay ngumiti sa dalaga. Tumayo siya mula sa sofa at hawak sa kamay ni Monique. Kaya ko. I still have my own money. Kaya ko magsimula ulit kung kinakailangan. Basta, ikaw ang kasama ko. Okay na ako. Biglang lumambot ang puso ni Monique dahil sa kanyang narinig. Niyakap niya agad ang binata.
Si Felia naman ay tuwang-tuwa noon para sa dalawa. Umupo sila sa sofa para lalong mapag-usapan ng nangyari. Malaki kasing magbabago ang mangyayari kung bumaba si Elijah bilang CEO ng kumpanya nila. Hindi na ba talaga kayo magkakaayos ni Tita Savannah? Baka nabigla lang kayo parehas. At saka sigurado ako mahihirapan sila kapag wala ka sa kumpanya. Monica, kung iyon lang ang magiging paraan para magising si Mommy sa katotohanan na mabait at mabuti kang tao, okay lang sa akin. Isa pa, sakal na rin ako sa kanya eh. Masaya naman ako na mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Pero sobra na yata to, Elijah. Tumingin si Elijah diretso sa mga mata ni Monica. Walang sobra pagdating sa iyo, Monica. Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa iyo at naisip na gawin ko to noon. Sana, hindi na ako umasa na magbabago ang tingin sa iyo ni Mommy. Ano ka ba? Gets ko naman yun eh. Nanay mo siya. Malamang asa ka talaga na tatanggapin niya ako kahit konti. May lungkot sa mga mata ni Elijah habang nakatingin pa rin sa mga mata ni Monica. Oo nga pala. May hilingin pala ako sa'yo. Alam ko mahal mong trabaho mo pero gusto ko sanang sabay tayo mag-resign. Kung inaalala mong panggastos rito sa bahay, ako nang bahala ron. Basta makinig ka lang sa akin. Ha? Pero paano? Hindi ka ba mahihirapan yan? Elijah, alam mo naman kung anong sitwasyon natin ngayon, hindi ba? Please, promise akong bahala. Sigurado rin naman ako na alisin ka na ni Mommy sa kumpanya dahil sa ginawa ko. Ikaw ang sisisihin niya. Agad na na-realize ni Monique na tama ang sinabi ni Elijah, kaya pumayag na rin siya. Nagtiwala na lang siya sa kanyang boyfriend kahit mahirap. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa para pumunta sa kumpanya ng mga Rivera. Kabado si Monique, pero pinalakas ni Felia at Elijah ang kanyang loob. Kinakabahan ka pa rin oh. Nako, kung ako sa'yo, huwag na. Kasama mo naman akong pupunta ron eh. Hindi kita pababayaan. Ikaw pa ba? Nasa lukid mo lang ako palagi. Hindi mo naman mawawala sa akin yun eh. Mommy mo pa rin yun. Pamilya mo. Kahit kailan, hindi na mawawalang takot ko pagdating sa kanya. Ngumiti si Felia at tumawak sa kamay ng kanyang anak. Tama naman si Elijah, anak. Huwag kang kabahan. Okay lang yun. Wala ka namang ginagawang masama, hindi ba? Nako, alam nyo, Nay, hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung wala akong gabay ninyo. Maraming salamat po't hindi nyo ko iniiwan. Eh bakit naman kita iiwan, anak? Ay nako, sige na nga. Pumunta na kayo sa Rivera Sardines at ayusin nyo na ang dapat nyong ayusin. Baka magkaayakan pa tayo rito eh. Yun na nga ang ginawa ng dalawa. Kahit hirap ay pumunta sila sa kumpanya. Sigurado na ba talaga tayo rito? I mean, ako pwede ako mag-resign. Pero ikaw, hindi ka ba uurong sa desisyon mong yun? Hindi na ako uurong, Monica. Kung asan ka, doon ako. Isa pa, hindi naman mahirap na magsimula ulit. Lalo na kapag may kasama naman ako. Ngumiti si Monique at kinilig. Ay nako, ikaw talaga. Talagang pinapakilig mo pa ako. Hayaan mo na nga. Tara na. Tumungo ang lahat ng empleyado kay Elijah habang naglalakad siya papunta sa opisina ni Savannah. Ang ilan ay nagtataka at nagbubulungan. Pagpasok pa lang ng pinto ni Elijah ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Oh, son, you're here. Buti naman at nagbago ang desisyon mo sa mga bagay-bagay. You're here to work, tama ba ako? Sinabi ko naman sa'yo, Dan, hindi matitiis ang anak natin na iwan tayo at ang kumpanya. Tama ka, nandito siya para... Hindi na natapos ni Savannah ang kanyang sasabihin dahil may sagot na agad si Elijah sa kanya. Nagkakamali kayo, Mommy. Hindi ako pumunta rito para maging CEO ng kumpanya. Nandito ako dahil I'm giving you my resignation letter. Agad na ipinatong ni Elijah ang mga papel na naglalaman ng resignation letter nila ni Monique sa table ni Savannah. Gulat na gulat ang ginang, pati na rin ang asawa nito sa ginawa ni Elijah. Ako rin po, mag-resign na rin, ma'am. Again, pasensya na po sa lahat ng nangyari sa inyong pamilya dahil sa akin. Promise po, hindi ko yun ginusto. Ikaw lang ang dapat mawala sa buhay namin. Hindi ka nakakabuti sa kanya. Mommy, stop. Hindi deserve ni Monica ang mga bagay na sinasabi niyo sa kanya.
Tumingin ng seryoso si Savannah sa kanyang anak. May lungkot sa mga mata nito na ayaw niyang masyadong ipakita. Anak, talaga bang tatalikuran mo kami? Wala ka na ba talagang natitirang pagmamahal sa amin ng daddy mo, ha? Oo nga naman anak. Baka naman pwede pa nating pag-usapan ang bagay na ito. Pamilya pa rin naman tayo, hindi ba? Umiling si Elijah pagkatapos ay seryosong tumingin sa kanyang mga magulang. My decision is final. I'm sorry, Mom, Dad. Pinipili ko ang babaeng bumubuo ng pagkatao ko. Kahit magkahirap ako. Alam kong kakayanin ko dahil meron akong siya sa buhay ko. Fine. Kung yan talaga ang gusto mo, wala nang kaming magagawa ng daddy mo. Sana lang talaga ay wag mong paghisihan ang bagay na ito. Kapag umalis ka na sa kumpanya, wala ka na babalikan. Sa tingin mo, Mami, babalik pa ba ako sa lugar na to? Sa lugar kung saan sakal nakasakal ako? Pagkasabi noon ay tumalikod na si Elijah ng tuluyan. May lungkot sa kanyang mga mata pero inayaan niya lang ito. Ang ama niyang si Dan ay gusto pa siyang habulin. At balak mo pa talagang habulin si Elijah. Ano ka ba naman, Dan? Hayaan mong batang yon. Babalik din yon kapag natuto siya sa pagkakamali niya. Savannah, anak pa rin natin siya kahit anong sabihin o gawin mo. Alam kong kailangan nyo lang mag-usap na dalawa para maayos to. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad niya. Malinaw ba yon, Dan? Malinaw. Wala nang nagawa si Dan noon kung hindi ang sumunod sa kanyang asawa, kahit pa mahal na mahal niya si Elijah. Samantala, kasama naman ni Elijah si Monique. Hawak-hawak niya ang kamay ng dalaga. Wala na nga siyang pakialam kung pagtinginan siya ng mga empleyado. Elijah, nakakahiya. Hindi yata tayo dapat pumunta pa rito eh. Tingnan mo, pinagtitinginan nila tayong lahat. Ano naman? Kaya pa ba tayo mahihiya kung kailan nagawa na nating mag-resign sa kumpanya ng mga magulang ko? Ang akin lang naman, magulang mo pa rin sila. Hindi dapat sa ganito natatapos ang inyong relasyon. Hindi na sumagot pa noon si Elijah. Ilang minuto pa ay umalis na nga sila ng tuluyan sa Rivera Sardines. Nang makabalik na sila sa bahay ni Monique, ay si Felia ang sumalubong sa kanila. Nako, buti naman at bumalik agad kayo. Kamusta? Okay na ba kayo sa problema nyo? Nako, Nay, mukhang mas malaki magiging problema namin ngayon dahil sa nangyari. Monique, pangako ko sa'yo, magiging okay ang lahat. Huwag ka na mangamba, okay? Tumango-tango si Monique, pero may pangamba pa rin siyang nararamdaman. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin kay Elijah. Kinagabihan, kinausap ni Elijah si Aling Felia tungkol sa ilang bagay na pwedeng magbago dahil sa magkasama na sila ngayon ng kanyang nobya. Aling Felia, alam ko pong bigla ng pagdating ko rito sa inyo. Pasensya na po. Huwag po kayong mag-alala. Ayusin ko pong lahat ng ito para sa amin ni Monique. Ano ka ba naman, iho? Alam ko naman na kaya mong panindigan ang anak ko. Sadya nagkakaroon lang kayo ng pagsubok sa inyong relasyon sa ngayon at naiintindihan ko iyon. Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano ka-importante ang pag-uusap natin ito sa akin. Hindi ko po talaga pababayaan ang pamilya niyo. Promise po. Hindi man vocal na sinabi ni Felia kung ano nasa isip niya, pero kita sa mga ngiti niyang masaya siya para sa dalawa. Makaraan ng ilang linggo, bagong gising noon si Monique. Amoy na amoy niya ang sardinas na niluluto sa kanilang kusina. Uy, ang sarap naman ng amoy nun. Mukhang masarap ang umagahan ko ah. Sige na anak, tumayo ka na dyan at salmuhan mo na kami rito. Nagluto si Elijah ng sardinas eh. Hindi ito galing sa lata. Mukhang pinag-aaralan talaga niya. Halika, tikman mo. Nagulat si Monique. Hindi niya alam na marunong magluto si Elijah ng kahit na ano. Talaga? Ikaw ang nagluto niyan? Marunong ka pala ha? Hindi ko alam yon. Ako, di pa naman ako magaling. Pinag-aaralan ko pa nga lang ang pagluluto nito eh. Ha? Bakit? Ano bang balak mo? Nang umpo na si Monique sa dining area, ay ngumiti sa kanya si Elijah. Parang may plano itong kakaiba, kaya tinanong pa siya lalo ng kanyang nobya. May binabala kasi ako eh. Hindi ko alam kung okay sa'yo pero para rin naman sa atin to. Doon pa lang, mukhang alam na ni Monique kung anong ibig sabihin ni Elijah. Huwag mo sabihin na kakalabanin mo mga magulang mo pagdating sa business.
Oo, ganun nga sanang gagawin ko. Kung okay lang sa'yo, kung papayagan mo ako. Ayos lang naman sa akin yun. Pero hindi ba't magagalit sa'yo ang pamilya mo niyan kapag nalaman nila nakakalabanin mo sila? Ngumiti si Elijah at hinawakan ang kamay ng kanyang nobya. Oo, sigurado naman ako magagalit sila sa gagawin kong to. Pero para sa akin, this is a challenge. I want to know din kung may natutunan ba ako sa kanila o wala. Elijah, syempre meron. Ikaw ang CEO ng kumpanya ninyo. Hindi ka naman nila inilagay doon kung hindi ka magaling, di ba? Maniniwala lang ako na magaling ako kapag tinikman mo na tong luto ko, okay? Yun na nga ang ginawa ni Monique. Sa unang tikim pa lang niya ay sarap na siya. Love, ano? Bakit ba? Masyadong maanghang ba? Kulang sa alat? Sabihin mo lang. Hindi na natapos ni Elijah ang sasabihin dahil nagsalita agad si Monique. Love, ano to? Bakit ang sarap? Talaga ba, love? Huwag mo kang niloloko ah. Baka kailangan pang ayusin sa luto ko. Sobrang saya ng mukha ni Monique noon. Halata na masarap talaga ang luto ni Elijah. Promise, yung lambot ng sardinas, parang natutunaw sa bibig ko eh. Tapos yung oil, ang linis ng timpla. Hindi mabigat. Love, pwede na tong ibenta kahit bukas. Swear. Kasi kung may gusto kang palitan, gagawin ko. Siguro, dagdagan mo ng konting chili flakes next time para may kick. Pero overall, love, ang galing mo. As in, proud ako sa'yo. Alam ko magiging hit to kapag nilabas mo na. Masayang masaya naman si Elijah sa naging reaksyon ng kanyang nobya. Gusto ko kasi yung unang recipe na lalabas sa market. Gawa sa pagmamahal. Alam mo yun? Nako, sana maging hit nga. Nox, pero seryoso Elijah. Ito na yun. Ito na yung magiging sekreto ng sardinas mo. Teka, ano bang magiging brand name nito? Hindi ko pa alam eh. Saka na lang natin isipin yun kapag naging okay ng lahat. Dumaan pa ang ilang linggo at napagpasyahan na talaga nilang buksan ang bagong business nila. Love, hindi ako makapaniwala. Dati pinag-uusapan lang natin to. Ngayon may final logo na tayo. May suppliers. May permits na. Legit na talaga to. Oo. At sa wakas, pwede na nating sabihin na bukas ay officially small business owners na tayo. Nakaka-proud. Naalala mo yung first time na pinatikim mo sa akin yung sardinas na to? Yung natataranta ka pa kung masarap mang gawa mo. Humagalpak pa ng tawa si Elijah bago sumagot. Oo. Akala ko hindi mo magugustuhan eh. Pero buti na lang umarte ka na para bang nagustuhan mong luto ko. Uy, di ako umarte ah. Talagang masarap kaya. Kaya nga confident akong papatok to eh. Pero Elijah, kinakabahan pa rin ako. Normal lang yan. Pero tingnan mo lang ako. Pag sumabak tayo bukas sa first day natin, hindi ka mag-isa. Team tayo. Ngumiti si Monique at hinalikan sa pisngi si Elijah. I love you so much. I love you too. Sisiguraduhin natin na magiging hit to. Hindi lang bukas, kundi araw-araw, okay? Ay grabe ka. Ang taas ng standard niya na. Tiningnan ni Elijah ang mga ginawa nila. Para bang ine-inspect ang bawat bote na naroon. So, final checking. 120 bottles ready. May spicy, may original. Meron tayong eco bags. Tapos nakaschedule na yung first promo post sa page natin. At may mga sample packs na ipapadala sa local cafes bukas. Love, ang dami nating nagawa. Nakakaiyak. Uy, hindi pa launch day ah. Huwag ka munang umiyak. Baka buong araw akong magpunas ng luha mo bukas. Lumapit si Monique at yumakap sa kanya. Salamat ha. Hindi lang dahil kasama mo ko sa business na to. Pero kasi, pinatunayan mo na kaya nating mangarap ng sabay. Ay nako, sobrang emotional mo. Hayaan mo, mas paiiyakan pa kita sa ibabalita ako sa'yo. Alam mo ba, sa bawat bote nitong sardinas natin, may pwede tayong matulungan. Nagtaka naman si Monique pero ngumiti rin pagkaraan ng ilang saglit. Anong ibig mong sabihin? Sa bawat bote, may prosyento mga batang may cancer. Para lalo tayong magkaroon ng drive para magbenta. Uy, okay yun ah. Ang galing mo talaga. Hindi ako nagkamali na magtiwala sa kakayahan mo. Tama ka naman. Mas maganda kung ganoon.
Pinangalanan nilang Elijah Sardines ang kanilang business. Maganda nga ang naging feedback ng mga tao sa product ni na Monique at Elijah. Masaya silang dalawa nang umuwi sila sa bahay nila. Love, di ako makapaniwala. Ubos, as in ubos lahat ng bote natin. Oo nga, love eh. At tong sales natin, lampas pa sa expected na benta natin. Hindi lang tayo best na nagbenta. Nagustuhan talaga nila. Sobra ako na-overwhelmed. Kanina, may lumapit na kuya na bumalik para bumili ulit. Kasi daw, legit daw na malasa yung sardines natin. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutunaw dahil dun sa sinabi niya eh. Sobrang kong ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Tapos yung mag-asawa kanina ron, bumuli agad ng 4 na bote. Grabe, love. Ang sarap sa pakiramdam na marami yan silang bumili. Oo nga eh. Ang saya sa puso nun. Kasi pinaghirapan natin to. Yung puyat, yung takot, yung kaba. Worth it lahat ng yun. Love, ang galing mo. Hindi ko kayang maalala to kung hindi ikaw ang kasama ko. Ako lang ba magaling dito? Love, ikaw ngayon nag-handle ng customers buong araw eh. Nakita mo ba yung mga ngiti nila? Dahil yun sa'yo. Nagyakapan ng dalawa. Pagkatapos ay nakatulog na rin sila sa sobrang pagod. Paggising nila, masaya pa rin ang dalawa sa naging successful launch nila ng kanilang Elijah Sardines. Love, kailangan nating agahan ngayon. For sure, marami pa rin bibili. Oo nga eh. Butit may second batch na agad tayo nang nakaredy. Sana sold out ulit to. Oh, sigurado ako na magiging sold out ulit yan. Oh, tara na. Ako na magdadala niyan para sa'yo. Bago tuluyang umalis sa bahay nila, ay kinausap ni Felia ang kanyang anak. Masaya siya sa nakakamit na tagumpay noong dalawa. Mukhang maganda ang feedback ng mga tao sa inyo, anak ha. Masaya ako para sa inyong dalawa ni Elijah. Oo nga po, Nay eh. Sana nga po palaging ganito para maging successful kaming dalawa ni Elijah. Sige na po, alis na kami. Ingat po kayo rito sa bahay ha. Babalik din po kami mamaya. O sige na anak, umalis na kayo para makarami ng benta. Mag-iingat din kayo ha. Hihintayin ko kayo rito sa bahay. Sa kabilang banda, napapansin na ng Rivera Sardines ang ginawa ni Elijah. Inis na inis tuloy si Savannah. Totoo ba itong nakikita ko? Si Elijah? Nagtayo ng small business? At sardines pa talaga? Ha? Patingin nga. Kinuha ni Dan ang cellphone ng kanyang asawa pagkatapos ay tiningnan ang post ng Elijah Sardines. Trending sila kaya nakita ng mag-asawa. Hindi pwede to. Kailangan nating maglabas ng bagong produkto para hindi sila mag-trending. Seryoso ka ba, Savannah? Gagawin mo talaga yan sa anak mo. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang sila? Sa tingin ko naman ay okay sila ni Monique. Okay? Sa nakikita natin, nag-uumpisa pa lang sila at mukhang hirap na hirap. Yan bang okay sa mata mo? Puno tuloy ng pag-aalala si Dan dahil naisip niyang baka nga nahihirapan si Elijah na mag-umpisa ulit. Savannah, babalik naman ang anak mo kung may problema siya. Isipin na lang natin na okay na silang dalawa. Okay. Kapag bumalik siya, hindi ko na siya tatanggapin pa. Siya ang nagdesisyon na umalis, hindi ba? Savannah, pero ikaw pa rin ang nanay niya. Dapat hindi mo siya hinayaan. Sana tinanggap mo na lang kung anong desisyon ng anak natin. Sinuportahan mo na lang sana si Elijah. Lalo pang nagalit si Savannah dahil sa reaksyon ng kanyang asawa. Makaraan ng ilang araw, naging maayos ang business ni na Elijah at Monique. Mas marami na ang orders sa kanila dahil nga naging trending sila. Ano love? Okay ka pa ba? Sabihin mo lang sa akin kung hindi na. Pwede naman tayo magpahinga muna sa mga orders natin. Nako, wag nating ititigil to. Ito na ang opportunity para sa atin. Baka kapag tumigil pa tayo, mawala ang swerte. Syempre, ayaw ko naman nun. Tama ka rin naman. Pero kapag hindi na talaga natin kaya, tigil muna. Sigurado naman ako na kung loyal ang mga customers natin, hindi sila basta bibitaw. Ang hindi nila alam, noon ay nasa may pinto na pala si Dan, kasama ang driver nito. Hinihintay na pagbuksan siya ng kung sino man ang nasa loob ng bahay. Tao po, nandito po ba si Elijah? Ay, sino po yan? Teka lang po. Dan Rivera, nandiyan bang anak ko?
Noon palang pumasok sa isipan ni Monique na ama pala ni Elijah ang kausap niya. Kinakabahan siyang binuksan ng pinto ng mga oras na iyon. Kayo po pala yan. Bakit nga po pala kayo nandito? May kailangan po ba kayo kay Elijah? Wala naman, Iha. Pinahanap ko lang talaga kung saan kayo nakatira dahil gusto kong kamustahin ang anak ko. Teka, nandyan ba siya? Opo, nandito naman siya. Sige po, pasok po kayo sa loob para makapag-usap kayo. Ngumiti si Dan noon kay Monique, pagkatapos ay sinabihan ng kanyang driver na hintayin na lang siya sa labas ng bahay. Love, may bisita ka. Agad na nagtaka si Elijah kaya tinanong niya si Monique. Bakit? Sino naman yun? Daddy mo. Tumingin si Monique kay Dan pagkatapos ay sinenyasan niya itong pumasok sa loob ng bahay nila. Gulat na gulat si Elijah. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, pero hinayaan niyang pumasok ang kanyang ama. Dad, ano po bang ginagawa niyo rito? Don't tell me. Hindi na natapos ni Elijah ang anumang sasabihin niya dahil sumagot agad si Dan. No, don't worry anak. Wala ako rito para pagalitan ka o kung ano pa man. Nandito ako kasi gusto kitang kamustahin. Siguro naman hindi iyon masama, hindi ba? Kung dahil po ito sa trending na kami o nalalagpasan na namin ang kumpanya ninyo, wala po kayong dapat ikabahala. Masaya lang po talaga kami sa na-accomplish namin. Alam ko naman yun anak. Nakita ko ang lahat sa social media. So maniwala ka nga o hindi. Proud ako sa iyo eh. Pinatunayan mo lang sa amin ng mommy mo na talagang natuto ka sa amin. May skill ka talaga anak. Huminahon na noon si Elijah kaya pinaupo na niya ang kanyang daddy sa sala. Si Monique naman ay tahimik lang sa gilid. Masayang nakikinig sa usapan ng mag-ama. Pasensya na daddy. Kung ganito ako magsalita ngayon, masyado lang maraming nangyari kaya ganito ako reaksyon ko sa inyo. Naiintindihan ko naman anak. Kahit sino namang tao ang gawa ng ganoon, magagalit talaga. Pagpasensyahan mo na lang din ang mami mo sa nagawa niya sa inyo ni Monique. Ngumiti si Elijah sa kanyang ama bago tuluyang sumagot. Ganun naman po talaga sa akin si mami. Kaya lang, lumaban po ako ngayon. Kaya labis po ang galit niya. OA lang talaga siguro ang mami mo sa pag-aalala sa'yo. Kaya ganun ang mga nasabi niya. Kilala mo naman na yun. Opo, gets ko naman siya eh. Pero sana, kilalanin niya po munang mabuti ang tao bago niya husgahan. Tumangutango si Dan. Indikasyon na naiintindihan niya ang hinanakit ng kanyang anak. Oo, tama ka. Doon talaga mali ang mami mo. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka na muna sasama sa akin ngayon pa uwi. Salamat, Daddy. Hindi ko po alam na dito pa pala tayo magkakasundo. Huwag po kayong mag-alala. Okay naman po kami ni Monique. Biglang napatingin si Dan sa babaeng nasa gilid. Nakayuko ito ng bahagya pero paminsan-minsan ay tumitingin sa kanila. Monique, maraming salamat sa pagtitiwala sa anak ko. Alam ko nahihirapan kayo ngayon, pero kinakaya nyo dahil meron kayo ng isa't isa. Lumapit si Monique sa kanila, pagkatapos ay nahihiyang umupo sa sala. Opo naman, buo na pong tiwala ko sa anak ninyo. Makulit nga lang po minsan pero hindi naman po yun nagiging problema sa amin. Nako, kung may problema ka sa anak ko, magsabi ka lang. Ako na ang bahala magparusa sa kanya. Mag-uusap kami, lalaki sa lalaki. Dad, mabait po ako kay na Tita Feli at Monica. Naku, kapag nakilala niyo po si Tita, tsaka na matutuwa po kayo sa kanya. Sobrang bait din po niya eh. Napangiti si Dan pagkatapos ay nagtanong. Palagay ko nga. Teka, nasan nga ba siya? Gusto ko sana siyang makausap para makapagpasalamat. Ang alam ko po, lumabas siya dahil may bibilhin daw. Pero baka pabalik na rin po siya mamaya. Oo nga po. Ihintayin niyo po ba siya? Tumango-tango si Dan pagkatapos ay ngumiti. Lumipas ang 15 minuto bago tuluyang umuwi si Felia sa bahay nila. Ay nako, may bisita pala tayo. Bakit hindi niyo naman ako sinabihan? Tumingin si Felia kay Dan pagkatapos ay ngumiti at yumuko. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin naman po. Nay, si Sir Dan pala, tatay ni Elijah. Nandito po siya para dumalaw. Nilagay muna ni Felia ang kanyang mga pinamili sa kusina.
Saglit din siyang tinulungan ni Elijah. Sana, okay lang po na nandito si Daddy. Saglit lang naman po. Oo naman, yun lang pala eh. Hayaan mo, aayusin ko lang itong pinamili ko at makikipagkwentuhan na ako sa inyo mamaya. Talaga po. Ako, maraming salamat. Nang maayos na nila ang mga pinamili ni Felia, ay umupo na ang dalawa sa sala. Todo ngiti pa ang ginang kay Dan. Nako, hindi nyo naman po sinabi na pupunta po pala kayo rito. Sana man lang nakapagluto ako ng kahit simpleng dish lang, para hindi naman nakakahiya. Ayos lang po yun. At saka biglaan lang din po talaga ang pagpunta ko rito. Gusto ko lang ding makita ang anak ko. Kung tatanungin niyo po ako tungkol sa anak ninyo, masasabi ko pong sobrang bait niyang bata. Ang swerte niyo po sa kanya. Napangiti si Dan. Ilang minuto pa ay tumayo si Elijah. Kinuha pala niya ang isang bote ng sardines nila na binibenta. Kumuha rin siya ng kutsarita para matikman ng kanyang ama yung gawa nila. Daddy, itry niyo po itong sardines na ginawa namin. Sa pagkakaalala ko, hindi naman po ganito ang lasa ng sardinas ng kumpanya natin. Tsaka sinikip ko naman pong wag gayahin. Tinikman nga ni Dan ang ginawang sardinas ng dalawa. Wala pa mang salita na lumalabas sa bibig ni Dan ay kitang-kita na sa mata nito na sobrang saya niya. Ay anak, natuto ka na nga talaga sa amin ng mami mo. Naku, lalo tuloy ako na proud sa'yo. Ang sarap-sarap nitong ginawa ninyo. Dad, pinag-aralan ko po talaga yan. Kaya sobrang saya namin ni Monique na okay siya sa ibang tao. Sure ako anak, magiging hit ang sardines ninyo. Actually, mas okay nga kung mahigitan niyo pa ang kumpanya natin. Okay lang sa akin yun. Nanlaki ang mata ng dalawa. Sobrang saya nila sa kanilang narinig. Talaga po? Approve po sa inyo itong ginawa namin? Oo naman. Basta ang importante ay ipagpatuloy ninyo kung ano nasimulan ninyo. Walang masamang mangarap. Lalo na kung wala naman kayong tinatapakan na ibang tao. Napangiti naman si Dan. Nag-usap pa silang dalawa ng ilan pang minuto bago tuluyang nagpaalam ang ama ni Elijah sa kanila. Sige po, mauna na po kami. Magagabi na rin kasi Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Sige po, sana sa susunod nating pagkikita kasama niyo na pong asawa ninyo. Bahagyang napatingin si Dan kay Elijah pagkatapos ay ngumiti ng may lungkot sa kanyang mga mata. Ako, yun din pong desal ko. Sana nga ikasama ko na siya sa susunod naming punta rito. Hayaan mo, ipagdadasal ko yon. Na sana ay maging okay na kayo ng pamilya ninyo. Tumingin ulit si Dan sa anak niya. Anak, kapag may kailangan ka, kahit ano, pwede mo akong tawagan. Pupunta agad ako rito para tulungan ka. Salamat po, Daddy. Huwag niyo po muna sabihin kay Mommy na nagkita tayo. Baka bigla na lang po kasi siyang pumunta rito at may gawin na masama. Gusto ko lang po sana naligtasin na Monique at Tita Felia sa mismo nilang bahay. Walang problema, anak. Wala rin naman talaga akong balak na sabihin kay Mommy mo kung nasaan kayo ngayon. Basta, mag-iingat kayo ha. Niyakap ni Elijah ang kanyang ama. Muntik pa nga siyang maiyak dahil doon. Pag-alis ni Dan ay kinamusta ni Felia ang binata. Nilapitan niya ito. Masaya ako para sa iyo. Kahit na paano, nabunutan ka ng tinik sa puso mo. Alam mo, kitang-kita ko na mahal ka ng tatay mo. Actually, kahit po ako'y nagulat din. Hindi po kasi vocal si Daddy sa pagdating sa pagmamahal niya sa akin. Kaya sobrang appreciated ko po itong pagpunta niya rito. Ganyan naman talaga madalas ang mga ama. Hindi sila nagpapakita ng kahinaan o kung anumang emosyon pagdating sa kanilang anak. Pero pag kailangan na, hindi sila nagdadalawang isip na gawin kung ano ang dapat. Nag-usap pa sila ng kaunti, pagkatapos ay nagyaya na si Monique na kumain na sila ng hapunan. O halina kayo, baka mag-iyakan pa kayo dyan ni nanay Oo nga naman. Tara na po, Tita Felia, kumain na po tayo. Mahirap kapag lumamig ang pagkain. Sige kayo, hindi masarap to. Pagkatapos kumain at maghugas ng pinggan, lumabas si Monique sa may terrace nila. Nakita niya roon si Elijah, nakatingin sa langit at tahimik. Masaya ka, no? Kitang-kita ko sa mga mata mo kanina Sino ba namang hindi sasaya sa ganun? Isipin mo, pinuntahan niya pa ako para kausapin lang at kamustahin ako. Ang buong akala ko,
Pati siya galit din sa akin eh. Minsan kasi, bitawan mo yung mga maling akala mo. Tingnan mo nga, okay naman pala kayo ni Tito eh. Pagkasabi nun ay saglit nang tatahimik ang dalawa. Si Monique ay naisip bigla si Savannah. Sana, si Tita Savannah din. Sana maging okay na siya sa'yo. Sa atin. Total, wala naman tayong ginagawang masama sa kanya o sa iba. Gusto ko rin naman yun. Pero alam kong hindi pa ngayon eh. May tamang oras yata para dyan. Pasensya ka na sa akin kung ngayon eh, hindi ko pa rin yun nabibigay sa'yo. Tumawa ng mapait si Monique bago sumagot sa kanyang nobyo. Ayos lang. Naiintindihan ko naman kung bakit eh. Sana nga lang talaga eh, magbago ang mami mo balang araw. Hindi lang talaga natin alam kung kailan. Pero maasa ako dyan. Daan-dahan lang. Magiging positive din ang lahat para sa atin. Nagyakapan ng dalawa pagkatapos ay tumingin sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Elijah noon na halikan ng kanyang nobya. Ikaw natatawa naman si Elijah noon. Bakit? Hindi ba pwedeng magpakasweet ako sa'yo ngayon? Pwede naman. Pero nagulat pa rin ako sa'yo, no? Ikaw talaga. Pasensya na. Hindi ko kasi madalas na gawin yun kaya nagugulat ka. Hayaan mo. Dadalasan ko ng pagiging sweet sa'yo. Hindi mo nagsalita ay pansin na kinilig si Monique sa sinabi ng kanyang boyfriend. Kinabukasan ng hapon, nakita na lang ni Savannah ang ilang hindi pa bukas na bote ng sardinas sa mansyon. Ang pinagtataka niya, hindi iyon ang produkto nila, kundi yung kina Elijah. Manang, anong ibig sabihin nito? Kumakain ba kayo ng sardinas galing sa business ng anak ko? Hindi po galing sa amin yan, ma'am. Umorder po ng ganyan karami si Sir Dan eh. Yung iba po pinamigay niya at ang ilan naman po ay pinaluto niya sa amin. Gulat na gulat si Savannah noon dahil sa kanyang narinig. Hindi pa siya naniniwala ng una. Hay nako, sinasabi niyo lang yan, Manang, para hindi ko po kayo pagalitan. Ano nga po? Kanino po galing yan? Kay Sir Dan nga po, ma'am. Promise, hindi ko naman po magagawang mag-joke sa mga ganitong bagay. Tsaka ano naman ang mapapala ko, hindi ba? Manang, sige nga po. Sabihin niyo nga po sa mahal kong asawa na kailangan po naming mag-usap. Maraming salamat po. Umalis na ang matanda pagkat sinunod na niya ang iniutos ni Savannah sa kanya. Makaraan lang ang ilang minuto ay naroon na agad ang lalaki sa harapan niya. Sa mga tingin pa lang ng kanyang asawa ay alam na agad ni Dan kung anong problema. At talagang bumili ka pa ng produkto ng anak mo? Nananadya ka ba? Bakit ka bumili? Savannah, ano ka ba? Simple lang naman ang sagot ko dyan. Yun ay dahil gusto kong suportahan ang anak natin. Hindi ba pwede yon? Simple lang din ang sagot dyan, Dan. Hindi pwede yon dahil kakompetensya natin sila. Ano ka ba naman? Iniinis mo talaga ako no? Dahil sa paggalit ni Savannah, ay napailing na lang si Dan. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon pa rin ang galit ng kanyang asawa sa kanilang anak. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin napatawad ang anak mo? Hindi pa rin. Ibang klaseng pamamahiya kasi ang ginawa niya. Isa pa, siya naman ang umalis sa atin, hindi ba? Savannah, alam nating dalawa na napilitan lang si Elijah na umalis dahil hindi mo tinanggap ang babaeng pinakamamahal niya. Si Savannah naman ang napapailing sa komento ni Dan. Totoo naman hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabuti ang babaeng yun sa kanya. Siyang ka nagkakamali. Alam mo, hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ka lang o ano. Sa tingin mo ba, hindi sisikat itong product nila kung hindi isang malaking tulong si Monique sa kanya? Hay nako, isang produkto lang naman yan na gaya-gaya. Baka nga kalasa pa yun ang produkto natin. Aalis na sana noon si Savannah dahil tumalikod na siya, pero pinigilan siya ni Dan. Subukan mong tikman ang gawa nila. Doon mo malalaman na totoo ang sinasabi ko. Natuto na ang anak natin sa buhay. At bakit ko naman titikman yan? Baka mamaya may nilagay pa silang kung ano dyan. Ay nako, bakit nga ba hindi ka na lang kasi maging masaya para sa kanila? Kung alam mo lang kung gaano siya kasaya noon nung nakita ko siya. Hindi na sumagot si Savannah noon. Hindi alam ni Dan kung dahil ba sa inis o guilt kaya hindi na sumagot ang asawa niya. Sa kabilang banda, mas lalong nag-boom ang produkto ni Monique at Elijah.
Umabot lang sila ng ilang buwan at may ilan na silang tauhan. Ay, parang kailan lang tayong dalawa lang nag-aasikaso sa business natin. Hindi ko lubos akalain na may kasama na tayo ngayon. Ang bilis ng panahon, no? Akala natin noon, hindi natin kakayanin to. Pero nandito na tayo. Sa iba maliit lang. Pero para sa atin, sobrang laki na ng pagbabagong to. At promise, masayakapin natin ang mga pagbabago pang darating sa buhay natin. Hanggang umabot na sila sa punto kung saan sumasali na sila sa mga brand expo dahil nagkakaroon sila ng invite. Hindi nila sinasadya na makita si Savannah doon. Hello po tita. Nice to see you po. Oh, it's not nice to see you here, Monique. Matanong ko lang, anong ginawa niyo para makarating kayo sa ganitong klaseng event? Siguro maraming koneksyon ang tinawagan ni Elijah para makasali lang kayo rito. Umiling si Monique bago sumagot. Via invitation po kaya nakapunta po kami rito. Isa pa, wala pong tinawagan o binayaran si Elijah para lang makapaglagay po kami ng product dito. Ilang siglit pa ay dumating si Elijah sa may likod ni Monique. What no, ma'am? Bakit kinakausap mo na naman si Monique? Para umatras na siya sa laban, ganun ba? Aba, hindi na pwede palang kausapin ng mga tao sa expo ngayon. Teka, ganyan ba talagang attitude ninyo? Alam niyo naman siguro na nakakapangit yan pagdating sa negosyo. Kinakausap mo lang ba talaga, ma'am? O tinatakot? I know there's a difference between the two. Napailing na lang si Savannah sa sinabi ng kanyang anak. Go ask your girlfriend kung anong tinanong ko sa kanya. Ay nako, makaalis na nga rito. Go ahead, Mrs. Rivera. Hindi naman po talaga kayo dapat nandito kasi hindi ito ang booth nyo. Nanlaki ang mata ni Savannah nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwala. Ha? Anong tawag mo sa akin? Kailangan ko pa bang ulitin, Mrs. Rivera? How dare! Hindi na natapos ni Savannah ang kanyang sinasabi dahil pinigilan siya ni Dan na magsalita. Savannah, ano ba? Baka ganyan ka makipag-usap sa kanila. Hindi ka ba talaga nahihiya? Tumingin si Savannah kay Elijah at Monique pagkatapos ay nagsalita. Dinuro-duro pa niya ang dalawa. Tandaan niyo ang araw na ito. Hindi ko talaga kayo mapapatawad sa ginawa ninyo. Mrs. Rivera, stop. Umalis na po kayo rito kung ayaw niyo pong mawalang respeto sa inyo. Salamat po. Wala nang ang nagawa si Savannah noon. Umalis siya at sumunod naman si Dan sa kanya. Tumango naman ang lalaki sa dalawa na para bang humihingi ng tawad. Napayakap na lang si Monique kay Elijah. Pasensya ka na ha, dahil sa akin naging ganun ang nangyari sa inyo ng mommy mo. Kung hindi sana ako naging girlfriend mo, okay sana kayo. Ano ka ba, Monique? Okay lang yun. Hindi mo kasalanan yun. Ako nga yatang dapat mag-sorry sa'yo eh. Dahil kung hindi ako naging boyfriend mo, wala ka sanang problema ngayon. Problema? Kailan ka ba naging problema sa akin? Ay naku, ikaw talaga. Tara na, marami pa tayong orders na aasikasuhin dito sa expo. Naging busy nga ang dalawa sa kanilang booth. Masasabing masasarap talaga ang produkto nila dahil naubos agad nila ang kanilang stocks. Dahil doon, maaga silang umuwi. Ay, nakakapagod talaga. Pero worth it ang lahat kasi ubos na naman ang lahat ng dala nating stocks. Sa sobrang ubos, may listahan na nga tayo ng mga orders ng mga client na naubusan. Bukas sa bukas, ayusin ko kagad to. Maya-maya pa, ay narinig ni Monique ang cellphone ni Elijah na tumutunog. Elijah, may tumatawag yata sa'yo. I-check mo nga kung sino. Ay, teka, wait. Si Daddy. Bakit kaya? Pinindot ni Elijah ang answer button pagkatapos ay nagtanong agad sa kanyang ama. Daddy, ano po yun? May kailangan po ba kayo sa akin? Nasaan ka na anak? Nakauwi ka na ba? Opo, bakit? May kailangan po ba kayo sa akin? Saglit na natahimik si Dan sa kabilang linya. Pwede bang pumunta ka sa address na ibibigay ko sa'yo? Nasa ospital kasi ang mami mo. Na-aksidente kaming dalawa. Nanlaki ang mata ni Elijah dahil sa kanyang narinig. Po, sige. Isan niyo po sa akin ang address kung saan ang ospital po kayo naroon. Sige. Hintayin mo na lang ang text ko sa'yo. Huwag kang mag-alala anak. Ayos naman ako. Kaso ang mami mo,
Siya ang napuruhan sa aksidente. Lalo tuloy nag-alala si Elijah sa kanyang ina. Agad rin niyang ibinaba ang kanyang cellphone at sinabi kay Monique ang kanyang nalaman. Elijah, ano nangyari? Okay ka lang ba? Monique, si Mommy. Kailangan nating pumunta sa ospital dahil na-aksidente sila ni Daddy. Ha? Sige. Mag-aayos lang ako pagkatapos umalis na tayo. Nagmadali na silang mag-ayos. Pati nga si Aling Felia ay sinama na rin nila. Nang makarating na sila sa ospital ay hinanap agad ni Elijah ang kanyang ama. Daddy, kamusta na si Mommy? Okay lang po ba siya? Nasaan na siya? Oo, gising na siya. Sinecheck lang siya ng mga doktor ngayon. Don't worry, everything will be okay. Sana nga, Daddy. Hindi man kami maayos ni Mommy. Pero sa loob-loob ko, mahal ko pa rin siya. Hindi siya pwedeng mawala na hindi mo lang kami nagkakausap. Ngumiti si Dan pagkatapos ay tinapik-tapik ang likod ng kanyang anak. Anak, alam ko naman. Kahit hindi mo sinabi sa akin, alam ko magiging maayos pa rin kayo ng mommy mo. Siguro, ngayon na yun. Sana nga po. Kapag natingnan na siya ng mga doktor, pwede ko na ba siyang makita? Gusto ko po siyang makausap. Oo naman. Kahit nga ngayon ay pwede mo na siyang makausap. Gusto mo na ba? Tumangu-tangu lang noon si Elijah sa kanyang ama, kaya pumunta na sila sa kwarto ni Savannah. Sina Monique at Aling Felia ay sumunod din pero hiyang-hiya ang dalawa. Savannah, may gustong bumisita sa'yo. Gusto ko raw niyang kausapin. Sino? Alam mo namang ayaw ko pa na Hindi na natapos ni Savannah ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Elijah. Mommy, ako po ito. Nandito po ako para sa inyo. Pumasok na silang lahat sa loob ng kwarto. Sabi ko naman sa iyo, Savannah, mahal ka pa rin ng anak mo kasi kung hindi ka mahal niyan, wala siya rito ngayon. Anak, nandito ka. Mommy, pumunta agad ako rito matapos kong malaman kung ano nangyari sa inyo. Okay lang po ba kayo? Ngumiti si Savannah sa kanyang anak. May luha sa kanyang mga mata. Gusto man niyang yakapin si Elijah ay hindi niya magawa. Okay naman ako, anak. Alam mo, ang buong akala ko talaga ay mamamatay na ako at hindi na kita makikita pang muli. Mommy, huwag ka mag-alala ha. Nandito na po ako. Aayusin na natin ang mga gulo sa pamilya natin. Sinusigurado ko po yan sa inyo. Sana nga, anak. Sana ay maayos na natin ang lahat. Ilang minuto pa ay pinalapit ni Elijah si Monique sa kanila. Nahihiyang ngumiti ito kay Savannah. Ilang pa rin sa ginag pero nagulat siya nang ngumiti rin si Savannah sa kanya. Iha, huwag ka nang mahiya sa akin. Hayaan mo, hindi naman ako nangangagat. Halika rito. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang kamay ni Savannah. Pasensya na po kung sumama pa rin ako kay Elijah. Gusto ko rin po kasing malaman kung okay lang pong kalagayan niyo. Alam niyo po, ngayong alam kong okay na po kayo, para po akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ano ka ba, Monique? Ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo dahil pinilit kong isipin na hindi ka nakakabuti sa anak ko. Yun ang mali ko sa pagiging isang ina kay Elijah. Noong mga oras na iyon ay naluha na si Monique. Sobrang saya ng puso niya dahil okay na sila ng kanyang tita Savannah. Ibig po bang sabihin ito okay na po tayong dalawa? Hindi niyo na po ba ako aawayin? Agad na umiling si Savannah. Oo, hindi na. Pasensya ka na kung ngayon ko lang na-realize ang mga bagay-bagay. Kailangan ko pa talagang maaksidente para lang umayos ang pag-iisip ko sa mga bagay-bagay. Sa likod ni Monique ay naroon si Elijah. Masayang-masaya ito para sa kanyang ina at nobya. Hayaan niyo na po yun. Noon pa man, pinatawad ko na po kayo. Isa pa, naiintindihan ko naman po kayo kung bakit sobrang protective niyo po kay Elijah. Tama ka. Sobrang protective ko nga sa anak ko. Kaya ganito ang mindset ko pagdating sa kanila. Hindi ko na naisip na lumalaki na sila at deserve nilang mahalin ng ibang tao. Pagkasabi noon ay nagyakapan na ng tuluyan ang dalawa. Sa kabilang banda naman ay masaya si Felia para sa kanyang anak. Tita, ito po palang nanay ko. Sinama ko rin po siya dito kasi nag-aalala rin po si nanay sa inyo.
Hello. Naku, pasensya ka na ha. Sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkita. Ayos lang iyon. Magpagaling ka lang dyan. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Ngumiti ang dalawang ginang sa isa't isa. Doon nasabi ni na Elijah at Monique na talagang okay na nga ang lahat at wala nang problema. Ang sarap sa pakiramdam na makita silang nakangiti sa isa't isa. Alam mo, hindi ko inakala na mangyayari to. Ako nga rin eh. Sa sungit ng nanay mo sa akin noon, parang sobrang labo na maging okay pa kami. Basta ako, alam ko na ito na ang simula ng pagkakaroon nyo ng maayos na relasyon. Masayang-masaya ako. Makalipas ang ilang araw, sina Felia at Monique ang nag-alaga kay Savannah. Si Elijah naman ang medyo busy sa orders dahil may mga client na silang napangakuan na hindi pwedeng bigla na lang hindian. Butit inalagaan mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Maraming salamat ha. Bakit naman po hindi ko kayo aalagaan? Kailangan niyo po ng tulong ko. Kaya dapat lang po na nandito ako. Ay nako, bakit nga ba ngayon ko lang nakita ang kabutihan ng puso mo? Alam mo, kung hindi ko pinagana ang galit at inintindi ko na lang sana ang anak ko, baka wala ako rito ngayon. Humawak sa kamay ni Savannah si Monique pagkatapos ay ngumiti. Basta tita, huwag niyo na pong isipin ang tungkol doon. Ang importante po sa akin ngayon ay yung napatawad na po natin ang isa't isa. Makaraan ng ilang araw ay nakalabas na ng ospital si Savannah. Dahil okay na siya, ay sinabihan niya ang lahat tungkol sa isang plano. Dahil maayos na ang kalagayan ko, oras na para sa isang bagay na matagal ko nang ginawa. Sa susunod na linggo, gaganapin ang engagement party ni na Elijah at Monique. Nagulat ang lahat, lalo na sina Elijah at Monique. Mommy, totoo po ba to? Oo nga po tita, baka nabibigla lang po kayo. Umiling si Savannah pagkatapos ay lumapit sa dalawa. Hindi ako nabigla lang. Dapat talaga ihinayaan ko na lang ang desisyon ninyo na mahalin ang isa't isa. Kaya para makabawi, ako nang bahala sa engagement party ninyo. Si Monique naman ang pakakasalan mo, hindi ba anak? Oo naman po, Mommy. Wala na po akong gustong pakasalan kung hindi siya lang. Maraming salamat po talaga. Hindi na nakapagsalita si Monique noon dahil sa sobrang kilig. Sa mga mata pa lang niya ay kitang-kita na ang pagpapasalamat niya kay Savannah. Hindi nagtagal ay kinasal din sila. Sobrang saya ng dalawa dahil hindi lang sila panalo sa pag-ibig, kundi pati na rin sa negosyo. Sa buhay, kailangan mo ring aminin na tao ka lang. Nagkakamali. Tulad na lang ng pagtanggap ni Savannah sa kanyang kamalian. Naging matagal man ang proseso noon, pero sa huli ay nakamit din ni na Monique at Elijah ang kalayaan na deserve nila. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Hanggang sa muli.